Nakakagalit at nakakalungkot yung nangyari sa magnanay na to sa kamay ng padre de pamilya pa nila. Meron tong ilang videos na kumakalat online pero yung nakita ko 4 lang, so pag-usapan natin. Sa unang video makikita nga natin yung magnanay na magkayakap nga sila, tapos itong tatay, grabe yung pagsisigaw niya, tapos pang-aamba niya doon sa mag-ina niya. Yung pagbubuhat ng kamay sa asawa mo, malaking kasalanan na yan eh. Tapos dinamay pa niya yung anak niya. Tipong magkayakap na nga yung mag-ina niya, tapos umiiyak nga ng sobra-sobra, tapos itong tatay, imbes na huminto, kumuha pa siya ng patalim, tapos tinutukan pa niya yung mag-ina niya. Yung paninigaw tsaka pagbubuhat ng kamay, grabe na yun eh. Pero kapag may patalim na, kabaliwan na yan. Sa mga ganitong klase ng tatay or yung mga magpuprotekta sa kanya, gustong-gusto niyo bang kakatakutan kayo ng asawa at anak niyo? Do you feel strong na meron kayong natatakot na mga tao? Anong klaseng kahayupan yung tatakbo sa isip mo para gawin mo yan sa mga tao, lalo na't sa asawa at anak mo pa? Nakakaawa yung asawa and nakakaawa din ang sobra yung bata kasi grabe yung nararanasan niyang trauma sa ganyang edad pa nga lang niya, lalo na't sa sariling tatay pa nga niya. Kasya bilang tatay, hindi ko maisip kung paano niya natitiis na marinig yung pag-iyak at pagmamakaawa ng asawa at anak niya. Ano irarason niya? Meron siyang pinagdadaanan, pagod siya, lasing siya or whatsoever. Pero kasi kung magagawa mo yan, posible ka pang may mas magawa pang mas malala eh. Baka sabihin pa ng iba dyan, sa pader naman tinama yung patalim, hindi naman sa kanila eh. Regardless, inambahan pa rin niya yung mag-ina niya. Hindi man physical yung tumama sa kanila, mentally, grabe yung epekto nun sa mag-ina niya. Tapos sa next video, yakap-yakap ka nga niya asawa niya, tapos parang kino-comfort niya, tapos maya-maya, bigla ba naman niyang parang pipigain niya yung ulo ng asawa niya? Nakakatakot makita yung pag-transition niya from being a concerned husband to a fucking animal. Tapos doon sa isang video naman, nananahimik yung anak niyang nakaupo lang, tapos bigla ba naman niyang niyugyog? Buti na nga lang, ayun lang yung ginawa niya eh, kasi sa itsura niya, parang gusto pa niyang balibagin eh. Baka mamaya irarason pa ng iba dyan, hindi nagtatantrums kasi yung bata, iyak ng iyak kaya nakakainis talaga yun. Kung magagawa mo yan sa anak mo dahil lang sa pagtatantrums niya, then magpa-check up ka na tol. Hindi rason kung ano man yung mga pinagdaanan mo para ganyanin mo yung anak mo. Bata yan eh, ikaw yung matanda and ikaw yung bumuo dyan, so dapat intindihin and alagaan mo yung bata na yan. Pagkatapos pa niyang yugyugin yung anak niya, tinitignan niya lang ng masama na nakakatakot kasi hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya eh. Para siyang ticking time bomb na pwedeng sumabog anytime, na pwede siyang merong masamang gawin doon sa mag-ina niya kapag nagalit siya ulit. Isa pa sa nakakalungkot dito, yung isang video na kung saan gustong lumapit ng bata doon sa tatay niyang natutulog. Guro makikipaglaro, yayakap or may sasabihin, tapos itong tatay na to, tinulak, tapos minura ba naman yung anak niya? Anong klaseng tatay or magulang ka para gawin mo yan sa anak mo na bata pa nga lang? Sobrang nakakaawa para doon sa may bata kasi gusto lang naman niya ng atensyon mula doon sa tatay niya eh. Pero yung nakuha niya, mura tsaka purong galit. Sabihin ng iba, baka kasi pagod or puyat kaya siya ganyan masungit. Hindi yun rason para imurahin or itulak mo yung anak mo. Alam mo, it's part of the job eh. Suck it up kasi kayo yung bumuo sa bata na yan eh. Hindi naman sikreto na ganyan yung mga bata. Normal lang yan eh. So accept the consequences ng pagiging magulang, lalo na kung bata pa nga lang yung anak mo. Nakakalungkot lang na makita yung isang batang nakatulala or nagulat dahil nga sa ginawa sa kanya ng tatay niya. Na alam mo yun, na baka madala niya kasi sa pagtanda yan eh. So ayun yung 4 na video sa sobrang nanlumo ako and sobrang galit yung naramdaman ko para sa tatay na to. Nakita ko ang update, I think nag-story yung nanay na okay naman na daw sila and hindi na nila kasama yung tatay, na buti na lang talaga. May nakita ko nagtatago na daw tong walang kwentang tatay na to and sana mahuli siya kasi purong kahayupan yung ginagawa niya eh. I hope the best doon sa nanay tsaka doon sa anak niya and sana makarecover sila sa impyernong buhay kasama tong hayop na to. Siguro advice ko na lang din, kung hindi na kayo masaya sa relasyon nyo, makipaghiwalay or tapusin nyo na lang yung relasyon nyo. Sigurado sasabihin ng iba, lalo na kung may anak na, ayoko kasi masira yung family namin, ayaw namin maging broken family. For me kasi, mas okay na yung maging broken kaysa lumaki pa yung bata sa isang pamilyang lagi lang nag-aaway tapos nagsasakitan. Ideally, kumpleto sana yung isang pamilya, pero kung merong sakitan na nagaganap, then wag na lang din. Kasi you're not doing the kid or yourself any favors and mas pinapalala mo lang yung mga nakukuha yung trauma. So ayun lang naman, tapos yung iba dyan, pagtanda ng bata, tapos may galit siya doon sa tatay niya, sasabihin ng iba dyan, dapat mahalin mo yung tatay mo pa rin yan, normal lang magkamali. Kung gusto nyong napapaligiran kayo ng mga taong masasama at saka mga sinaktan kayo, then kayo na lang, huwag kayo mandamay ng iba. So ayun lang naman,
thank you, and sana maging okay yung mag-inang to. Yun lang. Thank you.